nandito po yung barracks po ng Trevi. Sila po yung contractor na gumagawa dito, no? Ng elevated turnback guideway. Under po ng San Miguel Corporation. So, hanggang dito pa lang po sila. Ayan na yung dalawang equipment na nandito ngayon. So, nagdi-drill na po sila dyan. Pangalawa na po yan, no? Mayroon na silang na-drill dito sa unahan. Ito na, yung Paramount. EDSA na po yan dun sa unahan. So, meron na silang tayong dalawang rebar cage dun sa dulo, sa kabila, no, sa harapan ng SM North EDSA. So, ayan po yung dalawang rebar cage na naitayo nila dun sa kabila. So, ang sasalo naman yan, yung dalawa na nandoon, ito, yung may lupa dito, na drill na po nila yan. Tapos ito naman yung kabila. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Happy Monday morning mga kasikap. Time check po tayo, ikapito at kalahati na po ng umaga. At nandito po tayo ngayon sa kabaan ng West Avenue at mag-a-update po tayo ngayong umagang ito dito sa MRT7 Elevated Turnback Guideway, no? At ipapakita ko sa inyo yung progress na ginagawa na po dito ng Trevi, no? Sila po yung nagdi-drill at gagawa po ng mga rebar cage at pier column hilera po dito sa turnback guideway. So yung Westermin yung nag-soil testing dito sa part na to at yung Trevi naman yung gagawa. Makikita natin dito pa lang sa gitna ng kalsada ay nag-i-install sila ng mga steel pipe. Ayan, pinagdudugtong-dugtong nila yan patungo doon sa pinakadulo. Galing po yan dito sa may Paramount kung saan nag-i-start yung construction nila. So doon sa dulo makikita natin nandun yung mga heavy equipment nila, isang pile boring machine at roller crane. Tapos nagdi-drill na po sila doon mga kasikap. Dalawa na yung na-drill nila doon, hilera patungo dito. So susunod na yan. So meron na silang barracks doon mga kasikap sa may gitnang bahagi ng kalsada. At ayan nga po yung papakita ko din sa inyo, no, yung pangyayari dito. Pero bago tayo magtungo doon, sana pa-like po pa-subscribe na lang po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking munting YouTube channel. So diretso na po tayo doon. Tara, let's go! Ito, yung mga steel pipe na pinagdudugtong-dugtong nila. Patungo yan dito sa pinakadulo na mismo. Ayan, dami pa niya, no? Dami pa ng pagdudugtong-dugtongin nila. At nandito po yung barracks po ng Trevi. Sila po yung contractor na gumagawa dito, no? Ng elevated turnback guideway. Under po ng San Miguel Corporation. Hanggang dito pa lang po sila at hindi pa nakakarating doon sa may Examiner Street. Diretsuin natin. Grabe. Grabe. Pakita ko din sa inyo yung construction ng Agaper. So meron pang ginagawa ang Agaper dito, no? Tinatakpan nila yung mga manhole. Tapos yung mga bricks. Ito. Heavy equipment ng Agaper Construction and Trading Corporation. So nagkaroon sila ang completion date po nila ng Agaper Construction ay May 31. So anong petsa na ngayon at meron pa rin silang ginagawa na paglalagay ng mga bricks kabilaan, tapos pag-fix ng mga manhole, tapos yung gutter, no? Ayan po yung ginagawa ng Agaper Construction dito. So nag-extend siguro sila. Dito na tayo sa Examiner Street. So hanggang dito po yung elevated turnback guideway mga kasikap. So dito na tayo liliko. So ito po yung barracks ng Agaper Construction. At ito, finifix nila yung gutter, tapos yung naporing na nila yung sidewalk, pero hindi pa nakakabitan ng mga bricks. Hindi pa nila nailalagay dyan.
po dito, hindi pa nila na ilalapat o inalalagay yung mga bricks. So, tapos nagkaroon sila ng problema dito, hindi pa na asfalto dahil nga po sa mga street light. Ayan, nailipat na doon yung mga pedestal ng street light. Ayan, gilid na. Pero ito yung mga bahagi na to, ayan yung dinidismantle po nila. After po dyan, pag natanggal na yung mga pedestal ng street light, ay tsaka na sila dito sa naidagdag nila na isang lane, tsaka na nila i-asphalto yan. Yan po yung mga bricks na nilalatag nila dito. Ayan, ganda, no? Yung iba nailipat na yung mga street light sa gilid, pero meron pang mga iba naman na nandito pa. Ito kagaya po nito, street lamp pole, tapos yan hilera patungo doon. Ayan po yung trinatrabaho nila ngayon dito. Ito naman yung mga bagong pedestal dito sa gilid, nailipat na, no? Saka maluwag na tingnan dito. At tabayanan natin kung diretso na dito sa likuran natin kung didrill at paglalagay ng mga pier columns ng Trevi para sa elevated turn-back guideway. Hanggang dito pa lang yung pag-asphalto. So mula naman dito, ito na yung sa Trevi. Ayan. Ito yung barracks po nila. Nasa eastbound po tayo, ano? Ayan, daming mga steel pipe. Ayan yung pinagkakabit-kabit nila, pinagdudugtong-dugtong. So ito po yung purpose nun, kaya pinalapad yung kalsada dito sa kanan at kaliwa, dahil ito yung mga nilatagan nila ng mga plastic barrier at concrete barrier. Ayan po yung sasakupin nila, yung gitna. Diyan po pwesto yung mga heavy equipment nila, at dyan din sila magdidrill para sa mga pier columns ng elevated turn-back guideway. So yung nakikita po ninyo, so ayan na yung dalawang equipment na nandito ngayon. So nagdidrill na po sila dyan, pangalawa na po yan, no? Mayroon na silang nadrill dito sa unahan, ayan, no? Sa may drilling bucket. So ito na yung paramount, EDSA na po yan dun sa unahan. So meron na silang tayong dalawang rebar cage dun sa dulo, sa kabila, no, sa harapan ng SM North EDSA. So ayan po yung dalawang rebar cage na naitayo nila dun sa kabila. Mga kasikap, nandito na tayo sa may EDSA. Ito yung southbound, northbound naman sa kabila. Ito yung viaduct ng LRT1. Tapos yung sa Unified Grand Central Common Station. Tapos ito naman yung patungo dun sa harapan ng SM Annex. At may media po tayo dito, no? ABCBN po yata ito. Ay hindi, Veritas. Ayan naman yung SM North EDSA. Tapos ayan yung BF Corporation yung gumagawa dito sa Unified Grand Central Common Station. So hindi pa, parang natigil po sila, no? So balik tayo dito sa ating elevated turn-back guideway. So yung Trevi ay nag-drill na po dun sa kabila. Ayun, mapapansin po natin yung dalawang rebar cage na nakaabang na po dun. So hindi pa yan yung fix na height niya, no, ng pier columns na gagawin. So papatungan pa yan kahalintulad nung pier na nandun sa likod na mataas din. Tapos ito naman yung sasalo dito sa southbound. Ito yung nadrill na po nila to dito. Yan, may lupa na yan. Tapos ito naman sa kaliwa, yung may Western Min na nakalagay na plastic barrier. So dalawa yan dito, no? Tapos dito na sa likod natin, patungo yan doon. Tig-isa dito sa may gitnang kalsada yung daan nun. Patungo na doon sa pinanggalingan natin. Ito naman yung common station. Tapos yung MRT3, LRT1 po ito, yung Unified Grand Central Common Station. Kasi bukod lang yung stasyon ng MRT7, ayan yung North EDSA Station doon sa likod naman. So, ayan mga kasikap, diretsoy na po natin. Papakita ko din sa inyo dito. Tara, let's go! Nasa
ilalim po tayo na bahagi ng Unified Grand Central Common Station. So meron po silang ginagawa dyan sa baba. Ito, yung tatlong magkabukod-bukod. Pinaikutan nila ng rebar cage yan eh. Magkakaiwalay, no? Malalaki po yan. Hindi ko alam kung pundasyon ba yan or basta wala akong idea. Nabayanan na lang natin kung ano yung makikita natin dyan. Ito naman yung bayad ang patungo dito sa MRT 3. Harapan po ng Landmark Train o mayan. At ito na yung North Avenue Station ng MRT 3. Ito yung unang stasyon ng MRT dito sa Trinoma. At ito naman yung North Avenue P2P bus station. So mapapansin natin dyan na konti lang yung mga sumasakay. At nandito na tayo sa EDSA southbound patungong Pasay po ito, MOA. At ito po yung lagay ng traffic po dito sa EDSA ngayong umagang ito. Dito sa kanang bahagi po natin, ito yung mga patungo dito sa Quezon Avenue sa baba ng flyover. Pwede silang kumanan patungong Espanya at pwede rin silang kumaliwa naman patungo dun sa Commonwealth at pwede rin silang mag-U-turn patungo naman dito sa EDSA northbound. Kaya ito, matraffic. P2P bus station ng Pilam QC, no? Ayos na yung mga elevator, gitna, kanan at dun sa kaliwa. Abida Towers dun sa kabila. Ayan, sa gilid nun, ayan naman yung Metro Manila Subway ng Quezon Avenue Station. Package 102. Ayan o, yung mga heavy equipment nila eh, lalo pang dumami. Tsaka tuloy-tuloy na yung progreso dyan. Kumpara sa East Avenue Station, yung kasama niya sa Package 102 ay wala pa talagang progress. Wala pang demolition at di pa nauumpisahan. Ito yung patungong Espanya. So ang traffic sa baba, grabe. Dito na po tayo sa MRT 3 Quezon Avenue Station. Sa baba naman yung P2P bus. Mapapansin natin na hindi matraffic dito sa EDSA southbound, no? Dahil nga po yan sa ginagawa nila dito sa GMA Kamuning, yung retrofitting, no? Ito yung nire-retrofit nila yung mga air columns sa ilalim ng tulay, maging yung mga girders nire-retrofit din nila kasi sa sobrang kalumahan ng tulay binabalik nila na nire-restore nila, no? Nire-refresh nila para tumibay ito. Dito tayo mag-end ng ating video pag nakalagpas na tayo sa GMA Kamuning flyover. Baka meron tayong makakunan dyan na mahalagang informasyon, no? Na maibabahagi natin sa ating mga viewers. Yung mataas na footbridge. So dito lang matraffic sa part na to kasi naka-stop dun sa unahan. Yan, sa mga dadaan po dito, yan po lagi yung asahan natin. Itong stasyon ng P2P bus dyan sa GMA Kamuning, ito sa ating gawing kaliwa, so hindi pa yan operational, wala pa siyang madaanan, sarado pa dyan sa may MRT GMA Kamuning at wala din pang footbridge dito sa part na to patawid dyan sa stasyon.
Kaya sa mga gustong mag P2P dito sa may GMA, lalakarin nyo pa patungo dun sa may Nepa Q-Mart at ganun din dito sa Quezon Avenue P2P bus station. So napakalayo ng lalakarin nyo, mga nasa 200 meters or hindi lang, no? So mahaba-haba ding lakaran yan. Ayan po yung on-ramp ng GMA Kamuning Flyover. So makikita natin sa kaliwa lang inner lane yung nadadaanan ng mga P2P bus. Dito sa kanan, mayroong mga ganyan, mga net, tapos mga scaffolding accessories, arang. Dito naman sa baba, makikita natin na mayroong mga net din. Tapos yung mga pier columns niya ay nakatakip ng lona kulay asul. Ayan po yung nire-retrofit nila, no? Ginagawa dyan sa mga columns na yan, pinapaikutan ulit ng mga rebar, tapos babalutin nila ng steel casing, pouring. Yung steel casing hindi na nila tinatanggal yun. Ayun na yung nagsisilbing ayun na yung nagsisilbing pampa protection. Bakal po yan, no? Kagaya po na ito, tapos na po ito, i-retrofit nila yan, no? Yung malalaking pier column sa ilalim. Nandito tayo sa ilalim mismo ng GMA Kamuning Flyover at nandito pa yung ibang mga workers. Nag-install sila ng mga GI pipe dito mismo sa pierhead. Ayan yung mga workers po dito. Makikita natin sa mga girders niya na baka bago na, oh. Ayan, oh. May mga design pa. Itong mga pier dito, tapos nang i-retrofit yan, kung ganyan, hindi ganyan yung dati niyang mga columns. Ayan yung pa-square yun. So nung ni-retrofit na nila, naging round na, no? Nakabalot na ng steel casing yung malalaki. Yung karaniwan nakikita natin sa construction na pinapatiunan nila bago nila installan ng rebar. Ayun yun, yung nakabalot yan. Ceres. Mga biyahe pala to ng Batangas. Yung mga bus dito. So nagkakaroon din ng traffic dito pag na lumiliko o dumadating yung mga bus dito. Ang gaganda na ng mga Ashto Type 4 dito na mga concrete girders, parang binago. Hindi man totally binago, nilagyan pala ng support yung mga ilalim. Dito naman yung ginagawa ay yung pierhead. Saka ito, nilalagyan na nila ng mga scaffolding, tapos yung mga catwalk platform. Yung pierhead naman yung ginagawa na nila dito, kasi yung mga pier columns maayos na, no? Na retrofit na po nila yan. Ito na yung off ramp na ang GMA Kamuning Flyover. Ayan naman yung Nepa Q-Mart sa unahan natin, P2P bus at MRT. Mali, ano lang pala to, P2P bus station, Nepa Q-Mart station. Ayan. So kukunti lang yung mga pasahero na nag-aabang dyan. At sa part na to, hindi na siya matraffic, no? Hanggang dyan na yan sa may intersection. So ayan mga kasikap, hanggang dito na lang po itong video na to. Update natin ngayong umaga, araw po ng Lunes, ika-24 na po ng Hulyo taong 2024, at mag-alas 8 na ng umaga. Maraming salamat mga kasikap sa patuloy niyong suporta sa aking munting YouTube channel. At bago niyo po sana lisanin itong video na to, sana palike po at sa mga kasikap natin na naabot ng video na to at hindi pa po nakakapag-subscribe at willing po kayo na suporta sa akin, i-click lamang po natin subscribe button dyan sa baba sa gawing kanan at yung katabi niyong bell po natin para lagi tayong manonotify sa aking mga bagong upload. At papalo na lang din po ng aking FB page, Kasikap Motovlog. Maraming
salamat, magandang umaga at God bless po sa ating lahat. Sulat